Alam nyo ba na may libre, yes, libreng outpatient services po ang PCSO? Kabilang dito ang general medicine consultation, minor medical procedures, dental consultation at treatment, at pagbibigay ng libreng gamot. Depende sa pangangailangan at availability po. Abay, para mas maunawaan natin kung paano ito mapapakinabangan ng ating mga kababayan, kasama po natin ngayong umaga dito sa Perfect Mornings si Dr. Juliet Diaz. Siya po ang Medical Officer 4 ng Medical Services Department ng PCSO. Perfect mornings, Doc Diaz. Perfect morning, Miss Cheryl, and sa mga tagapakinig po ng programa niyo. Salamat po for joining us this morning. Marami pa kasi, Doc Juliet, ang hindi pa nakakaalam na may ganito palang programa ang PCSO. Yes, mga kapatid, meron po silang outpatient slash parang specialty clinics na isinasagawa sa loob ng hindi lang 5 araw ha, 7 araw silang bukas. Tama po ba, Doc Juliet? Kasi sabi nila, 7 araw na pag-ibig, 1 linggong pag-ibig daw. Sa ngayon po, Miss Cheryl, 5 days po kami, Monday to Friday. Lamang. Opo. Okay. Alright. Okay. Sorry. Mali po pala ako doon. Nung last time po kasi sinasabi nila ay 7 days. So, 5 days muna Yes po po. ulit. Bumalik muna sa 5 days. Yes po. Pero dati po kasi ay 7 days po sila. So, Doc Juliet, para sa mga hindi pa pamilyar, ano ang layunin po nitong outpatient services program ng PCSO? Sino-sino po ang nais nitong matulungan? Ang PCSO po bilang principal na government agency na under the Office of the President na may mandato po ng mag-raise ng fund para sa mga health programs at medical assistance. And dahil po dito ang PCSO, meron po tayong outpatient services clinic under the Medical Services Department. Yun po, may outpatient services po tayo. The last time I was there, pero sa few months ago yun, parang inaayos nire-renovate yung area. Tapos na po. Ay, yun po sa conservatory namin. Aha. Yung sa outpatient po namin, okay na po siya. Yes. Yes Oo, po. kasi nakita ko po inaayos Pero meron yan yung nakaseparate. Nandoon pa rin ba yun? Yung sa may conservatory, parang may nakaseparate dito na maliit na area or doon muna pansamantala habang nire-renovate yung sa may loob ng conservatory building? Doon po sa loob ng conservatory, nandoon po yung dental clinic namin. Dental plus yun. yung pong sa employees clinic. Then doon po sa kabilang side, doon po yung aming outpatient. Mga kapatid, napakadali pong mahanap ng PCSO. It's along Shaw Boulevard. Nandun po yung main office nila at naroon po itong outpatient clinic. So, sino-sino po ang layunin na matulungan po nito ang maaaring maka-avail ng outpatient services po ninyo? Ang outpatient services po namin, layunin po nito na makatulong sa ating mga kababayan na nahihirapan o walang kakayahang tustusan ang kanilang pangangailangang pangkalusugan. Kahit basic lang, mga kapatid, marami pa rin tayong naririnig na kakausap na hindi nakakapagpa-dentista, hindi napapatingnan nila yung mga ngipin nila sa tanan ng buhay nila. Parang hinihintay na lang nilang malaglag o matanggal yung kanilang mga ngipin. Dito po sa isa po sa services na ibinibigay ng PCSO, Outpatient Services Program, ay ang dental. Libreng bunot, may pasta po ba? Yes po. At libreng pasta, akalain nyo, hindi nyo kailangang bunutin na lang yan. Dati kasi, konting sira, bunot na Yes. May pasta rin po pala na libreng maa-avail po kayo. So, ano-ano pa po, ano-ano yung mga libreng serbisyong maaaring ma-avail po ng ating mga kababayan sa outpatient clinic? Sa outpatient clinic po, meron po kaming libreng konsulta. At saka po meron kaming libreng gamot through our pharmacy division. Then sa dental po, may libreng bunot, dental check-up, oral prophylaxis or yung pong linis ng ipin, plus pasta po. Okay, unahin ko din po yung, unahin natin yung general medicine consultation. Yes. Mayroon po ba tayong mga specialist o iba't ibang uri ng doktor po na tumitingin po sa mga pasyente?
Yes po. Yung sa general consultation, may mga doktor po doon, yung mga in-house physician na sila po yung tumitingin sa mga pangkaraniwang mga sakit ng pasyente. And kung kailangan po ng mas espesyalisadong pangangalaga, nire-refer po namin sila sa aming mga specialist. As of now po, meron kaming 11 espesyalista na may araw-araw po yon, may kanya-kanya po silang schedule. Mhm. Ano-ano po yung mga anong klaseng mga expertise po ang meron tayo na mga specialist po, Meron po Doc? tayong cardiologist para po sa mga may problema sa puso. Mhm. Tuwing ano po yon, Monday, 9 to 12 noon. Meron din po tayong neurologist para sa mga stroke patient, yung may mga sakit po sa pag-iisip. Mhm. Tuwing Tuesday naman po, every 8 to 11, meron po tayong nephrologist para po sa mga may sakit sa bato. Tapos meron Diabetic. Pwede po yan, 'di ba? Sa diabetes, nephro. ang Expertise po nila yon, 'di ba? sa endo po yun, Ah, endocrinologist endo po naman para sa pala. mga may diabetes. Tuwing ano po yun, tuwing Wednesday, 2 to 5 p.m. 2 to 5. Meron din po Yung tayong, nephro, Doc, sorry. Na-miss ko yung nephro. ang nephrologist po namin is every Tuesday, 8 to 11 a.m. Iba pa, kasabay ng neuro. Kasabay po siya ng, Neuro. ang neuro po is kasabay po ng cardio. Every Monday. Monday. So, cardio and neuro, Mondays. Yes po, 9 to 12. Okay, 9 to 12. Ang nephro, Ang nephro, Tuesday 8 to 11. Tapos, endocrinologist. Meron pa po kami sa hapon. Okay, Meron sige po po. kaming pulmonologist para sa mga may sakit sa Hapon baga. po yan ng anong araw? Tuesday din po. Pag pulmo, Tuesday. anong oras po, Doc? 1 to 4 po. 1 to 4. Ayan, pag may mga inuubong mga bata, yung mga anak nyo, diba, na hindi natitignan, pwede po. Ayan, Tapos sa kasabay po ng pulmo, meron kaming ENT. ENT. Ayan. Baka may infection po sa tenga, Tenga, yung yes. mga may, they call it, tulo, diba? May napapansin kayo, Okay. ENT. Mga otitis. Otitis ang tawag po. Opo, Ayan. otitis. Otitis, and then problema po sa nose and throat. Yes ENT. po, yes Oo. So, okay. Pag Pag Wednesday, Wednesday naman po, sa umaga, meron po tayong OBGYN para sa mga Kababaihan. pagkalusugan ng mga kababaihan. Kasabay po nito ang ating gastroenterology para po sa mga may problema sa tiyan. kailan po si endocrinologist? Tuwing Wednesday po ng hapon, 2 to 2 to 5. 5. Okay. Si OBGYN at gastro, Morning po ng Wednesday, yan po ay 8 to 11? 8 to 11. Alright, 8 to 11. Oh. Tapos sa hapon din po, kasabay po ni Endo ang urology para po sa mga may sakit sa Mga sa mga kalalakihan. lalakihan na may Ayan. problema sa Oo. kalusugan. Baka po may napapansin kayo, nahirapan na kayo umihi, 'di ba? Napansin nyo, umihi kayo, may bula yung inyong ihi, tapos napapansin nyo, masakit Mahirap. o putol-putol or mayat-maya na nagigising kayo sa gabi, baka yung mga kalalakihan kailangan nyo na pong magpatingin sa isang urologist. Ayan po. So, pareho silang 2 to 5. Yes Opo. Alright, tapos? Tapos, pag Thursday naman po, meron po tayong orthopedic doctor Mhm. tuwing 1 to 4 p.m. po. Mhm. Opo. And pag Friday naman po, yung mga may problema sa mata, meron po tayong ophthalmologist every 9 to 12 noon. 9 to 12. So yun po, wala na pong panghapon ng Friday. Wala na po. Tapos Thursday po, wala pong walang pang-umaga. pang-umaga. O, ayan Yes. mga kapatid. At lahat po ito maa-avail nyo ng libre. Pwede po kayong magpakonsulta kung kayo may nararamdaman. Minsan, di ba kasi Doc Diaz, tinitiis eh. Kasi iniisip nila gastos. Yes. Ito pamasahe lamang po. Pagdating nyo doon, tapos kung sakali pang may kailanganin po kayong gamot at available naman sa clinic, ay maaari po nilang makakakuha po kayo ng libre. Again, ito po, they have 11 specialists dito po sa outpatient clinic po ng PCSO. Dito lang po yan sa main office nila along Shaw Boulevard. Sa tuwing Lunes ay
Tuwing Lunes po, mayroon po silang cardiologist at neurologist. Alas 9 hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Pagdating ng Martes, mayroon po silang nephrologist. Tuwing alas 8 hanggang alas 11 po ng umaga. Sa hapon ng Martes, meron po silang pulmonologist at ENT. Alauna hanggang alas 4 po yan ng hapon. Pagdating ng Miyerkules, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, Miyerkules po ito may OBGYN at gastroenterologist. Sa hapon, mayroon silang urologist at endocrinologist, 2 to 5 p.m. The best pala yung Wednesday kung kanya-kanya po kayo, may problema kayo sa inyong sikmura, ayan, gastro, OB, isahang punta na lang, uro, tsaka endoc. Ako yung mag-asawa, pwede na. Tuhog na yung Miyerkules nyo. Pagdating po ng Webes, ortho. Mga problema po, baka na-sprain kayo, tatagal nang namamaga, may kailangan na pong gawin dyan. Huwag nyo pong daanin sa hilot, baka lalong lumala. Maari po kayong magpatingin sa isang orthopedic surgeon or nagko-close open na rin ba kayo sa umaga? Baka yung arthritis nyo po or may mga inflammation na sa mga kasukasuan or mga buto-buto dyan. Pwede po yan tuwing Webes, 1 to 4 p.m. At baka hindi na kayo nahirapan na kayong makakita or baka posibleng nagsisimula na katarata nyo, mabuti pong masilip yan ng ophthalmologist. Tuwing Friday po yan, 9 to 12 noon. Kompleto. First come, first serve po ba ito? Or may limitasyon din po ba yung bilang ng pasyenteng maaari nyo pong ma-accommodate? Ang sa multi-specialty clinic po, by appointment po yung schedule nila. Paano po ang gagawin? Una po muna, titignan po muna sila ng mga in-house physician. Tapos kung kailangan pong i-refer, saka po sila i-schedule. Oh, okay. Paano po kung kunwari, ayan na nga, binigay natin yung schedule. So, titignan muna sila na pag nagkataon na nandoon naman, tatargetin yung special, kasi gusto nyo, di ba? Kung may concern ka, ayaw mo nang bumalik, Doc. Kunwari, ako'y hypertensive. Pupunta na lang ako ng Lunes, titignan ko kung ma-accommodate ako. Usually po kasi ang dami na po namin naka-appointment. Kaya bibigyan po talaga namin siya ng schedule para bumalik. Wala po yung online? Wala or anything? po. Kasi kailangan po ma-assess muna po ng in-house doctor namin before po namin refer sa specialist. Pati po yung dental? Ganun din dental po? po hindi. Walk-in, pwede? Walk-in po. Okay. So, kung after nyo pong i-assess ng inyong in-house doctor, pababalikin po kayo ng ibang araw, nagkataon naman na maluwag-luwag at kaya nyong pumila sa dental para masulit din ang inyo pong biyahe, pwede na kayong magpa-dental. Yes, Malay nyo, 4 pa lang kailangan bunutin dyan. So, punot muna ng 1 o 2. Sa pagbabalik nyo, para makita yung specialty doctor po nila, doon na rin susunod yung second batch, no? Yes. Kailangan bunutin or kailangang pastahan, ano po. Okay, so ang daming serbisyo pong may bibigay. Pagkatapos po ng konsultasyon, Doc Diaz, ano po yung mga serbisyo maaaring matanggap ng pasyente? May laboratory request po ba o iba pang procedures na pwedeng magawa? Sa ngayon po, wala pa po kaming laboratory ngayon, pero malapit na po Ginagawa na po siya. Para nga naman one-stop shop na Yes rin. po. Tapos, Basic man lang, X-ray, ECG, blood chem. Yes po. Yun po yung mga Sa ngayon po, meron kaming ECG, libreng ECG po. Meron. Yes meron po. na. Alright. So, kailan po ito inaasahan na mas mapapalawak or madadagdagan po yung services po natin sa outpatient clinic? Siguro po sa lalong madaling panahon kasi may mga kailangan pa po kasing may mga inaayos pa po kasi. Isa po sa pinakamalaking concern ng ating mga kababayan yung presyo ng gamot. Yes. Sabi nyo nga po, may libre naman, possible na libreng gamot doon po sa pharmacy division. Napansin ko yun pagpasok ko doon sa yung actual physical clinic po, mayroon doon window ng pharmacy. Yes, so nandoon na. So may limitations ba yung
yung mga pwede po nilang makuhang gamot or basta nanggaling doon sa in-house doctor Yes or po. specialty doctor at available naman, Pwede po nilang makuha sa pharmacy namin. pwede po ang paulit-ulit, pabalik-balik kung medyo mas Usually po, matagalan. nagbibigay kami ng gamot. Lalo na po yung mga maintenance medicines. 1 month consumption, tapos pwede po silang bumalik pag naubos po yan. Binibigyan po sila ng schedule kung kailan po sila babalik. Para din kasi, hindi naman pwedeng tuloy-tuloy, para i-assess kayo ulit. May check-up po Yes ulit, po. kung baka, kasi minsan, kagaya po sa hypertension, hiyang-hiyang din yan eh. Hindi porket gumagana sa mom nyo or sa kaibigan nyo yung ganitong gamot, gagana rin sa'yo. Minsan may nararamdaman kang, lalang, Depende. hindi mo lang hiyang. Ako may ganun ako, minsan lightheaded po, so papalitan, i-adjust po yan ng inyong doktor. So i-assess kayo para mabigyan kayo ng mas magandang gamot or yung hiyang yung inyong Yes po. katawan. Tsaka Po? kung kailangan pong i-adjust yung gamot. Baka binigyan muna ng mababa tas di nga bumababa Yes naman yung po. so i-adjust po yan ni Doc. Mahalaga lagi, lalo na kung ganito pong mga condition, wag po tayong mag-self-medicate. May mga doktor, may mga specialty doctors po, ang PCSO, 11 po yan. Ay, parang halos kompleto na ito ng mga Yes. basic na talagang very common Yes po. na sakit po nating mga Pinoy, kompleto po sila. So, kung yun ang concern nyo, maliban po sa, naalala ko tuloy, ang Yakap program. Yakap program ng PhilHealth kasi may ganyan na po 'di ba? Yan po, kung hindi nyo pa na-avail, again, may Yakap program tayo ng PhilHealth at ito nga po, pwede po kayong mag-walk-in, pero yung pag-walk-in nyo sa outpatient clinic ng PCSO ay sa in-house doctor muna po ng PCSO ang unang titingin sa inyo. Ang mahalaga, ang maganda rin, natignan kayo initially. Kasi ang general doctor naman, alam nila lahat yan eh. Doon na lang sasabihin sa inyo na, teka, mas seryoso po yung inyong kondisyon, kakailanganin nyo po ng isang cardiologist. Yes po. Pero yung general, kunwari yung mga simple pero gusto nyo po minsan maibsan yung pain, yung mga nagsisimulang arthritis, pwede na po yan sa general doctor Yes eh. po. Unless na nakikita nyo nang nade-deform na, yung mas seryoso, meron pong specialty doctor na pwede po kayong harapin sa PCSO by appointment nga lang. But every day, when you walk in, meron po kayong doktor na aabutan. Yes po. Na titingin sa inyo. At dentist. Mayroon pong titingin para happy ang smile. Huwag niyo pong di ba Doc, huwag niyong babaliwalain yung konti, yung nararamdaman yung sakit or pamamaga. Pag po yan lumala, yung infection yan, the infection, the virus, could go to your brain. Yes. So wag niyo pong mamaliitin yung sakit ng ngipin po ninyo, lalo na kung nakikita niyong may nanana, Yes 'di ba? po. Ayan. Pwede na akong doktor, Doc. Ayan po. Ano pa po, again, doon po sa mga interesado, Dr. Diaz, saan po sila pwedeng pumunta para po maka-avail dito sa outpatient clinic po ng PCSO? Sa mga kababayan po natin na gustong magpakonsulta, pwede po kayong pumunta sa PCSO located at Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Pag pumunta po kayo, nakita nyo si Mamang Guard. Tanungin nyo lang po, saan po ba yung outpatient clinic? Ituturo na po kayo Yes noon. Kasi medyo nasa bandang likuran po yun eh. Basta pag nakita nyo po, you won't miss yung conservatory building po ng PCSO. Napakalaki nakalagay ito na PCSO. Pag nakita nyo na yung malaking Philippine Charity Sweepstakes Office, doon na po yun. Doon na, sa likuran nun, yung kanilang outpatient clinic. Kung gusto pong magpakonsulta, may mga requirements po bang kailangan sila ring bitbitin? Sa mga magpapakonsulta po, kailangan po meron silang photocopy ng kanilang valid IDs. Tapos doon naman po sa mga hihingi lang ng gamot, kailangan po meron silang reseta from their attending physician at saka po yung kanilang
yung laboratory na pinagawa po ng kanilang doctors. Mhm. Ako po mga kapatid, kung meron na kayong nagawa, yung medical records dapat itinatabi nyo eh. Kasi pag naglumilipat kayo ng doktor or may ibang kailangan, hihingin at hihingin ang inyong history. So it's best that you put it in one envelope, and kung pupunta po kayo, bitbitin nyo na, baunin nyo na. Ma-appreciate po yan ng doktor na titingin sa inyo at mas mapapabilis po yung assessment. At tapos, sabi nyo nga po, make sure na mayroon po, sabi ni Doc Diaz, may kopya po kayo ng inyong valid ID. Ipa-photocopy nyo na po yan. Yung mga gamot na pwede pong ma-avail, ano-anong mga klaseng gamot po ang available sa ating pharmacy? Sa ngayon po, mayroon po tayo yung mga maintenance medicines para po sa high blood, mga diabetes, para po sa may mga, yung sa BPH po, yung sa mga prostate, meron din po tayong gamot doon. Meron po tayong mga antibiotics kung may mga infection, tsaka yung mga paracetamol, pain reliever, available din po sa atin. At meron din po tayong mga para po sa cholesterol. Mhm. May mga gamot din po tayo para doon. Ano pong mga kadalasang klase ng pasyente ang dumudulog po sa ating outpatient clinic? Ano yung karaniwang nakikita nyong concern? Karaniwan po na nakikita namin yung mga pasyente po may hypertension, diabetes. Usually po kasi Magpinsan talagang yan eh. yes po. Usually po kasi ang concern nila ay yung nahihirapan po sila or yung mga walang kakayahan talaga na makabili araw-araw ng kanilang mga maintenance medicines. Yun po talaga ang problema. Ang nakakalungkot din nun, Doc, hinahati nila, 'di ba? Kasi sabi nila para tinitipid, hindi po. Dapat kung ano ang sinabi po sa inyo ng doktor, kung inumin yan isang beses isang araw, 2 beses sa isang araw, ay sundin nyo po yan. Kaya po tinawag yan na maintenance. Yan ang lagi ko pong ipinapaalala. Kasi natutunan ko yan sa nanay ko. Sabi niya, maganda naman yung BP ko ngayon, so hindi muna ako uminom. Kaya po maganda ang BP nyo dahil may maintenance kayo. Pag hininto nyo yan, babalik na naman. Tataas yan syempre, tapos doon lang kayo iinom. Hindi po pwedeng ganon. Kahit po maganda ang BP nyo, unless ang doktor nyo po ang nagsabi na ihinto nyo, then doon po kayo hihinto. At kung sabi nga po ni Doc Diaz ay medyo may kabigatan po, yung inyong mga maintenance sa PCSO Pharmacy, ay maaari naman po kayo makapag-avail. Dalayin nyo lang yung reseta ng inyong gamot, ang inyong valid copy of your valid ID. Dapat po yung reseta recent ha. Opo. Kasi may po ba yan? Dapat minsan 2 buwan, 1 buwan, pwede pa po kung maintenance. Nakikita pwede naman pa doon. po. Minsan inaano po namin yung within 6 months na 6 nakareseta months. po sa Oo. kanila. Huwag po yung last year pa, hindi Yes po yan. po. Kasi for your safety rin po yan. Kaya kahit naman sa pharmacy kayo pupunta, tatanungin nila yan eh. Kahit saan po kayong pharmacy pumunta. At kayo naman, eto po, ayan, patutuhanan natin, Doc Juliet, magkakausap natin ang isa sa mga pasyenteng na serbisyohan ng outpatient service ng PCSO. Isa po siyang stroke patient mula sa Tondo, Maynila. Perfect morning sa iyo, Tatay Arnold Agapay. Hi, Tatay Arnold! Hello po, good morning po. Good morning. Tatay Yes. Arnold, kwentuhan mo nga muna kami. Ano ba ang iyong naging journey? Stroke patient ka, kailan ka na stroke? 56 ka lang, kabata mo. Opo. Yes Oh. po. Actually, 2017 po na ma-stroke ako. Mhm. And then siya sa akin nga lang po, at that time, natulungan na rin po ako ng PCSO. Oho, naka-request ka ng GL. Yes, opo. Para, para sa hospital bill mo? Yes, ma'am. Para po sa akin sa hospital bill. So, ganun nga po. And then after that naman po, alam niyo naman po, at that time, siyempre, medyo meron naman po tayong ipon pa. Habang tumatagal po, 2017 until now, medyo nauubos na po yung ating lahat ng earning. So, may napagsabi po sa akin, Ma'am Cheryl, kapitbahay ko po siya, sabi niya na pwede po akong lumapit nga po ulit sa PCSO through outpatient service po para po sa akin mga maintenance med po na hindi ko mabili. Ganun po. Gaano po ba karami
yung inyong maintenance? Actually, maintenance ko, Ma'am Cheryl, nasa 8 piraso po eh. Isang araw? Opo. Talaga Ganun po ba? po sa umaga is 8, sa gabi po is 4. Ganun po karami. Ilan po ulit, tatay? 8 po sa umaga, 4 po sa gabi. Susme, 12 gamot ang iniinom Yan, mo sa araw-araw. po. Cheryl, yes po. Para saan daw po iyan? Actually, unang-una po, may problema po ako sa heart. Mm. Then secondly, maybe even though nagagalaw ko yung paa ko, kamay ko, medyo matigas po siya, lalo yung stroke side ko. Hirap po ako maglakad, medyo yung kamay ko nangingimi, yung kalating katawan ko, including my ears, mata ko, ulo ko, talagang parang parang robot na po yung kanan, lalo pagka nag-tight na po yung mga muscle ko. Ganun po siya. Mm. Opo. So matapos kayo ma-stroke noong 2017, hanggang po. ngayon ay ganito yung inyong maintenance. Kumbaga, kaya tinawag yung maintenance panghabang buhay na naiinumin mo ba ito daw? Actually, Ma'am Cheryl, nabawasan na po yan eh. Nung ako yung nag-stroke po, siguro mga a year after, yun na, nagbabawas po yung ano ko dahil syempre medyo nakaka-recover naman po tayo. Yun nga lang po, yan o latte, since na may sakit na ako sa puso at the same time, meron na rin pong mga ibang komplikasyon po, lalo sa kilos ko, sa physical ko. So, kaya po, maintenance ko, talagang pang-araw-araw na po na ininom ko po yan. Ganun po. Mhm. So nung nalaman nyo, sinabihan po kayo ng inyong neighbor na may outpatient services Yes po. ang PCSO. Kailan ito? Kailan nyo na-discover? Siguro, ang nasabi ko sa yan, Monchel, mga 4 months ago. 4 months Ganun ago lang. Opo, Kung opo. alam mo lang bakit, magkano ba ang, kung susumahin na ay natin, estimate, magkano ang ginagastos mo buwan-buwan sa iyong Sa gamot maintenance? po, sa tola, Ma'am Cheryl, sa kalahating kisenas lang po, umaabot po ng 8,000. So around 16,000 a Yes, month. per month po. Opo. Oo. Ay, napakalaki. Mabigat din po. Talagang mabigat. Mabigat po talaga, Ma'am Cheryl, mabigat po talaga. Oho. Okay, nung nalaman mo na mayroon palang ganitong services po ang PCSO, paano naging journey mo sa muling paghingi ng tulong sa kanila or paglapit? Actually, kinuha ko po yung address nila, saan po sila pwede puntaan. And then after that, nung nakuha ko yung address nila, pumunta na po ako. Sasapin lang, nakumpleto naman po sa dokumento dahil siyempre lalapit po tayo sa mga ganitong klaseng services. So, dapat dala po natin yung ating mga document na yung katulad ng mga yung reseta po, tapos yung doctor certificate. Awa naman po ng Diyos, lahat po dadala kong yun, okay naman po sa kanila. Mhm. Kaya yun, nakapasok na po ako sa PCSO po, sa social services po, sa outpatient service po nila. Mhm. Ganun po. At nagkataon pa, Tatay Arnold, ang Opo. doktor mo si Doc Diaz. Yes po. Kasama Opo. ko ngayon si Doc Diaz eh. Yes, opo. Andiyan mo po. Oo. Topias, good morning. Good morning po. Yes So po. Doc Diaz, ikaw ba ang unang tumingin kay Arnold? Hindi po, pang ilang balik na po. Nakailang balik Yes. na. Kasi 4 months. So, Arnold, noong unang punta mo, paano Opo. naging assessment? Paano naging madali para sa iyo? In-expect mo ba na, sabi mo, halos lahat ba ng gamot mo ay na mayroon ang PCSO pharmacy? Actually, ang ano ko po dyan, meron po akong dalawang lahat po naman naibigay nila sa akin. Ganun po. Tapos, yun nga po, pagpunta ko po sa PCSO, i-assist nila ako from guard pa lang po, wala pong problema. Pasok ko sa loob para po kung let's say, saan po nila ako i-assign, kung po ba sa neuro o sa cardio. And then, yun nga po, nasabi ko sa nila na ihingi lang po ako ng gamot para sa maintenance ko. So, nangyari naman po that time, after that, binatawag po ako sa clinic nila, which is the outpatient services po. Ngayon, doon po, Ma'am Cheryl, tinignan din nila ako. They asked me, kumusta na po ba kayo? Ano po bang inyong BP ting umaga? Okay po bang heartbeat niyo? Whatever. And then lastly nga po, after na po akong tignan nila, ayun na po,
binigyan na po nila ng parang, let's say, na green card. Doon po nakalagay, yung pong mga gamot na inihingi ko po sa kanila. Doon po. So, inassess ka muna nila. Yes, opo. May assessment din po nangyari. And then, syempre, ano na po, lumabas po lahat, yung gamot na kailangan ko, at saka yung nga po yung kondisyon ng katawan ko, Mhm. which is wala namang problema right now, sa totoo lang. Sa dami nung gamot mong maintenance, mayroon naman sila sa pharmacy. Ilan doon sa mga gamot mo ang meron sila sa pharmacy? Sa walo po, meron po silang binigyan lang po ng 6 po na Wow. gamot. Opo. Oo, napakalaking Ang ano. Yes, ang Kaginhawahan kagandahan po. nun. Opo, ang kagandahan po, Ma'am Cheryl, kahapon po, nandun po ako, bigyan po lang ako ng gamot na good for 2 months po, yung po Ay, maganda. praise God. Kasi Yes sabi, po, yes po. ang sinasabi nyo kanina, Doc Diaz, usually for 1 month. Yes. But Yeah po. may consideration, lalo na kung may record na, alam nyo talagang kakailanganin niya para din mas maging madali para sa patient, ano, Doc Diaz? Yes po, kasi at saka nakita po namin sa pasyente na parang medyo nahihirapan po talaga siya na lumakad. So kung pabalik-balik siya sa office, mahihirapan po talaga siya. Nakita naman, di ba? May reseta Yes naman po. siya, talagang kailangan niya at iniinom niya. So, 6 na gamot doon sa 8. Di napakalaking Yes po. kaginhawahan din yun, Tatay Malaking tulong na Arnold. po yun, madam. Malaking tulong na po. Honestly. At ano Opo. pong kagaya kahapon, 2 months na yung ibinigay sa inyo. Anong pakiramdam na ganun na alam mong may matatakbuhan or may masasandalan sa mga ganitong panahon ng pangangailangan pagdating sa iyong kalusugan, Arnold? Opo, kahapon, no, habang nakaupo ko, dahil na-receive ko na yung mga gamot ko, sabi ko nga, malaking relief po sa bakin to dahil nung una may PCSO, alam niyo po, na handang tumulong. And then secondly, tulong na rin po para sa akin, sa pamilya ko, ano po, dahil totoo lang po, yung gamot na hawak ko kahapon, pag kinumpit ko po, sa labas pabili ko yun, siguro, baka yung pang-college na tuition ng anak ko, madamay po dyan. Mhm. Kaya laking salamat ko po talaga kahapon nung bigyan lang 2 buwan na na gamot po. Supply po ng gamot. Mhm. May Opo. mensahe po ba kayo sa PCSO, Tatay Arnold? Doktora, salamat po Mhm. And then sana po mas marami pong matulungan ninyo para po sa alam niyo po yung mga katulad ko na may stroke na rin po, lalo na po sa outpatient service po ninyo na totoo lang po, kahapon kasabay ko, marami pong mga may matanda, may bata, may taga Montalban, may taga Santa Lucia. Marami po siya natutulugan. Mhm. Mhm. Ano po, opo. Mhm. Well, dasal po namin, Tatay Arnold, ang patuloy na pagbuti ng iyong kalusugan. Yes, salamat po, madam. Ha? Salamat At po. siyempre, nasa sayo yan. Aalagaan mo, huwag kakaligtaan ng mga gamot. Yes po. Yes po, madam. Maraming salamat, Tatay Arnold. Kaya thank you po, Madam Cheryl. God bless you. Nakakatuwa, no? Marinig yung mga ganong kwento, Doc Yes Diaz. po, na Diba? malaki talaga po ang impact sa kanila. Oo. Biruin nyo mga kapatid, yung nakuha niyang gamot kahapon na naging considerate ang PCSO na 2 months na yung ibigay sa kanya, ay sabi niya, pang tuition na ng kanyang college student na anak, na naisalba na hindi magalaw. Dahil nga na nakakuha ng tulong mula sa PCSO na hindi umuurong sa pagtulong